Since medyo mababa naman po yung blood sugar reading ko po, no, I'll take this opportunity to review yung cottage cheese that was sent by one of our followers, no. Same company po ito nung goat milk, no. So hindi ko po siya ilalagay sa tinapay, kakainin ko po siya as cottage cheese lang po, no. So I'll just assume nakakain po ako ng dalawang piraso ng pandesal. So I would need 2 slices as well. So kuha po ako ng 2 slices, kakainin ko po siya, and then we'll see what will this do sa blood sugar ko po. And then ire-record po natin. If medyo maikli lang po kasi yung shelf life na itong cottage cheese, no? Pag-bake po si wife ng almond flour na pandesal or bread, pwede ko po siyang testingin dun po sa almond flour na bread para makita po natin kung magkakaroon po ba ng difference. Sarap. Naka 1 hour na po. Kuha na po tayo ng blood sugar. Bumaba pa po siya, no? From 119, bumaba pa po ng 117. So, mukhang keto approve nga siya. Sige po, I'll see you after an hour para makuha po natin yung final blood sugar reading po. Final sugar blood reading na po tayo. Cottage cheese, kesong puti. Yan. $119. Okay. Well, it seems na sobrang minimal naman po, no, nung reading po na, nung blood sugar spike. So, recommended din po siya. Tatry po natin siya sa bread made from almond flour, and we'll see kung magkakaroon po ng difference. See you guys in the next vlog. Bye-bye.